Good evening. Thank you. Handa na ba ako? I think that's the question. Ha? Happy birthday, LA. Okay. Okay. So, kamusta tayong lahat? Mabuti, okay. So, last week, ang napag-usapan natin, love weights. Very interesting. Talagang, sa ating, sa grupo natin, isa talaga to yung sa, pwede nating relate tayo pag-usapang love talaga. Ito, pasok na pasok sa banga talaga to. So, last week, love weights. So, totoo yun no? Talagang love waits. Sa prosesong pagdadaanan mo para sa pag-ibig, yung pag-aantay talaga isa kasama yan sa proseso. Now, tonight, one of the mga pinagdadaanan din or pagdadaanan din na nating mga singles ay topic na love heals. Okay. So, sino mga may tamang-tama kasi nga dahil nagbibigyan tayo. Okay. Sino mga na-in-love na dito? Taas ang kamay. Nako, alam natin yan. Ito. Sinong in-love ngayon? Oh, magtaas yung dapat magtaas ng kamay? Okay. Talaga naman ang pag-ibig ay para sa lahat. Amen? Okay, tamang-tama. Sa Facebook, usong-uso yung status. So, ang daming status na meron ngayon merong single, merong complicated, merong ang open relationship. Ano bang klaseng relationship yun, open relationship? Nakita ko lang kanina, sabi ko, hanap na ako ng mga statuses sa may status. May open relationship. So, ang daming klaseng relationship na ngayon na dinefine ng Facebook. So, ngayon, ang pag-uusapan natin, yung mga napagdadaanan natin sa buhay natin sa pag-ibig. So, ang topic nga natin tonight ay love heals. So, when you say heal, ibig sabihin may nasira, may nasaktahan, may napagdaanan. So, something became broken. Di pa pala, sorry. So, pag may nasira, so, andyan yung mga bagay na pagdadaanan mo sa proseso ng pag-recover, tulad sa estado ng pag-ibig, pag broken-hearted ka. So, andyan yung, phases of acceptance, andyan yung, yung first stage? Galit ka, anger, andyan ang in denial, etc. So, parang ganon ang proseso ng pag-ibig. So, medyo ganon yung pagdadaanan natin tonight sa mga pag-uusapan natin. So, first off, na-encounter ko tong, saying na to, broken crayon still color. Marami sa ating singles na pagka broken-hearted, talagang depressed, lalo na pagka meron pa nga hindi pa nag-move on, wala pa doon yung relationship, pero pagka sabihin natin na busted ka, yung depression ay sobra-sobra. So, that's one. Meron din yung pinanggalingan na sobrang tagal na ng relationship. So, pagka naghiwalay kayo, siyempre madidepress ka kasi ilang taon yun Merong 5 taon, 7 taon, ganyan, 10 taon, ganyan. So,
So you will undergo depression wherein hindi mo alam kung paano ka mag-uumpisa kada araw, hindi mo alam kung paano ka hakbang. Unang-una pa lang, hindi mo alam kung paano ka babangon, paano ka didilat ng mata. Kasi nga, malungkot ka eh. Hindi mo alam kung saan ka huhugot ng lakas mo. So, when I encountered this quote, broken crayons, still colors, sabi ko, it made sense. Kahit putul-putulin mo yung crayola na yan, basta iguhit mo siya sa papel, guguhit siya eh. Kasi may silbi pa rin siya, kahit putul-putul siya, kahit gapiranggot na siyang ganyan, meron pa rin siyang silbi. So, ito, isa to sa mga pag-uusapan natin tonight, kung paano natin, how we are going to make sense of love given our brokenness. So, dahil nga broken ka, kailangan mo mag-heal. Broken things can become blessed things if you let God do the mending. So later, also pag-uusapan natin kung paano natin may aalaw ang sarili natin sa pag-open sa opportunity na si God magiging parte ng healing natin. Being broken talagang madalas gusto natin mag-isa lang natin pagdadaanan kahit na halimbawa magtatawag ka ng barkada. Pagka tawag mo ng barkada, ayan, alam mo nang ginagawa nyo, nagiinuman o kung hindi man, kung ano na pang gagawin. So, kahit na gano'n, may kasama ka nga, pero parang ang dating, sinasarili mo pa rin yung problema mo. So, in this part, we'll get to learn kung paano tayo mag-undergo nung healing na gusto nating makamit given the brokenness of ourselves. Nakakatuwa talaga itong topic na ito. Sa mga interesado, huwag na lang kayo magtanong. Okay, so, what steps, what stops us to love? Yan yung very interesting question na paminsan ayaw nating tanongin sa sarili natin. Kasi alam natin yung sagot, pero ayaw nating kasi pag sinagot mo, realidad na siya, di ba? That's one factor of being in denial. When you say it, it somehow becomes the reality. Kaya ayaw mong sabihin. First is fear. Fear, yung takot ka na, unang-una takot kang masaktan ulit. Siyempre kasi, napagdaanan mo eh. So ayaw mong maulit. Ayaw mong Nakakatawa lang kasi nung share ko na din sa inyo, nung nagpilihan kami kung sino magto-talk dito. Nakakatawa kasi parang it's a revelation of what you're going through. Kahit sabihin ko na hindi nakapag-move on na ako, pero when you undergo the process of evaluating yourself, you still end up realizing na may part na hindi pala, gano'n. Okay. Okay, so, fear. So that's one. Hurt. Yung takot ka na masaktan ulit. Pero meron din ito, yung takot ka na makasakit. Ganon. I'd like to share part no, Pogi, no? Hindi naman, teka lang. Yun yung may share ako. Nung bata ako, one of my reasoning kung bakit hindi ako nanligaw or what not, kasi nagka-girlfriend ako medyo late na. Hindi ako nanliligaw kasi ang dami ko kasi talagang gusto. So, ang dating sa akin, parang out of my, parang to save people na merong masaktan or whatever, gano'n na lang. Sa akin na lang yung nararamdaman ko. Bahala na kayo. Basta ako, alam ko na gusto ko siya. Tapos, bahala na kayo kung malaman nyo, edi okay. Kung hindi, okay lang din. So, pero in me,
my point is, ayoko yung makakasakit kasi nga, baka pagka, eto siya, gusto ko siya. Tapos, napaka-strategic na pagkakaupo. Ayan. May gusto ko sa kanya. Tapos, bawa, naging kami. Tapos, biglang, nag-break kami. Tapos, nakakita ulit ako ng may gusto. Tapos, naging kami. Teka lang. Relax, guys. Relax. So, bawa, yun na nga, ex na, tapos may bago ako. Tapos pag nakita ko si ex, marirealize, ay, mahal ko pa pala siya, gano'n. Yun yung ano ko, mindset ko noon, na ayokong malagay yung sarili ko dun sa sitwasyon na yun. Kasi nga, makakasakit ako ng mga tao. Di ba, ako na lang yung depressan. Kasi nga, at least ako yung nalulungkot, ako yung nasasaktan. Rather na yung ibang tao. Okay. Pag-usapan na lang kaya natin yung topic. Okay. So yun yung first part, fear. Yung takot talaga. That's one of the number one reason kung bakit madalas yung sitwasyon ng isang broken-hearted na tao ayaw mag-move on. Dahil nga takot siya na masaktan ulit. Yun yung pinakauna. Takot kang masaktan ulit kasi nga parang feeling mo, pagka na-inlove ko ulit, pag nasaktan ka ulit, mas grabe na. Yun yung takot eh. Okay. So, next. Trust. Napipigilan tayo na magmahal ulit kasi nawala na yung pagtitiwala. Sa maraming bagay na nawala na yung pagtitiwala mo sa sarili mo na kaya mong gawin ng mga bagay-bagay, kaya mo pang na magbigay pa ng kasing dami ng pagmamahal na naibigay mo. Parang gano'n. Or wala ka ng tiwala sa ibang tao na kaya kang mahalin din or kaya kang tanggapin. Lalong-lalo na dun sa previous relationship mo, you've given everything and then nawala din pala. So, nawala yung tiwala mo na pwede pang mangyari ulit yun. Ganon. So, that's another trust. Kasi, di ba nga, pag nawala na talaga yung pagtitiwala mo especially sa sarili mo, wala na, basag na talaga lahat. Talagang, pag dadamputin mo yan, medyo madami-dami. Okay. Another is, hate. Medyo related siya sa trust. Yung hate or anger, pwede din dun sa, yung galit mo or yung hinalakit mo, pwedeng nakadirekta dun sa nakasakit sa'yo or sa sarili mo din. Dun sa nakasakit sa'yo kasi syempre galit ka dahil nasaktan ka nga eh. Parang, sino ka na para saktan ako? Yes. Tao pa lang din ah. Galit pala. Uy, baka sabihin niyo, hugot na hugot ako dito. Hindi naman masyado, grabe. Hindi naman. Okay, so yung galit tawag dito, yun nga, nasaktan ka eh. Binigay mo yung lahat mo, tapos nagtiwala ka, nagmahal ka, tapos doon lang pala mag-e-end up ang lahat. Especially pagka hindi, parang secretly you've fallen out of love. Ganon. Nangyayari pala din daw yun, ano? Hindi na fall out of love ka nang hindi niya nalalaman. Biglang magre-reveal na lang sa'yo isang araw na, ay, hindi na ako in love sa'yo. Okay. So, yun. Galit towards the other person. Pwede din galit sa sarili kasi hindi mo maintindihan kung, halimbawa, ikaw yung nakipag-break. Hindi mo maintindihan, bakit nga ba? Bakit nga ba ako nakipaghiwalay sa kanya? Bakit nga ba nangyari to? Or
bakit ba kailangan mangyari to na magkagalit tayo? Yung mga ganong bagay, when things end up, or ends, tatanungin mo na yung sarili mo na, paminsan gusto mong sisihin, ang maraming bagay kung bakit kayo nag-end up sa ganong sitwasyon. So, pero yun yung kasing pinakamadali. Sisisihin mo yung ibang tao, tsaka sisisihin mo din yung sarili mo. So, ikaw ngayon, parang sa sobrang galit mo, parang either ayaw mo nang kumausap ng kahit sinong tao, sobrang suplado mo, sobrang rejecting ka na, gano'n. And then, another tawag dito, factor na talagang nakakapag-hinder, ano nangyari? In denial yung in denial. Ayaw niyang magpasabi. Yun nga, in denial ka. Alam mo naman yung mga bagay na nangyayari sa'yo, pero Egyptian ka eh. Ayaw mong tanggapin na nangyayari na to. So, nag-gets niyo ba kung bakit Egyptian? Napakasatin lang ng ano. Kasi dahil sa ano tawag doon, nag-skip yung slides na nasira yung catch. Anyway, so in denial ka nga. So, andyan yung punto na kabit-kabit din yun na kahit alam mo na yung mga facts sa buhay mo, dahil so sobrang nasaktan ka, so sobrang wala ka ng tiwala, pagka tinatanong ka ngayon kung anong realidad, sasabihin mo yung pakitang tao na lang na sagot na, hindi, okay ako. Kahit deep inside, you're in deep trouble. Ano? So, you're in denial. So, those are the four things that nakakapagpapigil sa atin na magmahal ulit. So, ayun pala. Kaya pala. So, healing is a process. So, yung unang topic nga natin, love waits. So, in waiting, it's also a process wherein you just don't wait passively, but you make yourselves actively waiting. So, sa healing, ganun din. Ang healing, kanina inisip ko, ang gusto ko siyang i-relate sa waiting, wherein sometimes tama ba yung sinabi ko, ang healing na may misconstrue paminsan sa waiting, na sinasabi mo na on the waiting process ka na, pero in fact, nasa healing process ka pa lang. Kasi nga, that's the automated response. Para lang parang agreeable yung response mo na, hindi, na ako, moving on na ako, pero what's in you is, nasa healing process ka pa rin. Pero sabi ko nga, parang hindi din naman eh. Kasi pwede din naman na, in reality, you're in the process of healing and you are also in the process of waiting. So, talagang inisip ko kung tama nga ba, is it being misconstrued? Pero when you come to think of it, it may go in parallel na pwede siyang nangyayari all at the same time. Now, while you're waiting, you make yourself heal dun sa process ng healing. So, you begin this process, syempre sa sarili mo. Kasi syempre, dun sa healing process na yan, wala naman iba pang makakatulong dyan, kundi yung sarili mo. So, how do we make ourselves heal with this brokenness that we're going through? First, I'm not entirely sure kung nabanggit to dun sa waiting, but actually hindi ko din alam kung ba't ko pa sinasabi to. You begin by loving yourself more. Kasi nga, ang nangyayari, dahil sa broken-hearted ka, you're so depressed, you're so angry, ang tendency mo na, wala ka nang pakialam sa sarili mo. Kasi nga, wala ka nang pakialam kung may magkagusto pa sa'yo, kung may magustuhan ka pa. Kasi nga, you're so depressed. You're so sad, you're so angry, you're so
messed up na ayaw mong mag-entertain ng kahit ano pa. So, yun yung nagiging tendency mo. Binabaliwala mo na yung sarili mo. So, ano nangyayari? It's either nagsistress eating ka or sorry. You stress eat or hindi ka na lang natutulog or hindi ka na lang gumagawa ng mga bagay-bagay, you're being unproductive, so naapektuhan yung trabaho mo, naapektuhan yung mga daily activities mo, so ganon. So we have to start with ourselves. We have to learn how to love ourselves. We have to learn how to appreciate ourselves more. Doon magro-root ang lahat. Kasi pagka hindi mo napuno ang sarili mo ng pagmamahal, and then you will expect someone to para punuin yun, baka matapos na ang mundo, hindi pa dumarating yung taong yun, and hindi napupuno yung puso mo ng pagmamahal. So, what we need to do is to fill it up with love, and we started by loving ourselves. Kasi nga, pagka hihintay natin ibang tao magpuno niyan, baka hindi nga mapuno. So, kailangan manggaling sa atin yung pagmamahal na isi-share din natin later on. We have to love ourselves more para pag umapaw to, yung merong kasabihan na pagka sobra-sobra kang saya, kitang-kita sa aura mo, sa dating mo, and the glow na effect, yun yung pag-uumapaw ng pagmamahal na meron ka. So, that's our goal. Yung magkaroon tayo ng nag-uumapaw na pagmamahal na mararamdaman na lang ng mga tao na nakakasalamuha mo na ganun karaming pagmamahal meron sa sarili mo na willing kang i-share sa nakararami. And dun sa partner na hinihintay mo, mararamdaman din niya yun na grabe tong taong to, sobrang pagmamahal na meron siya na gusto kong tanggapin. Yeah! Joke lang. Okay. So, how do we make ourselves filled with so much love? Una, hihingin natin. Kanina natin hihingin. Kanina sinasabi ko, hindi mo naman makukuha yan kahit kanino. When I say hihingin mo, ito yung kaninang nabanggit natin na broken things can become blessed things if you let God do the mending. So, you let God be involved in this process. We let God be the biggest part of this. So, sa Kanya tayo hihingi nitong pagmamahal na ito. So, we pray to Him, we ask Him na, Lord, sobrang lungkot ko ngayon, mahalin mo naman ako today. So, it is our humble way of accepting, and it's also a mere gesture na pag hiningi mo kasi parang ibig sabihin accepted mo na you want to undergo the process and you want to be healed, and and because of that gusto mong mapuno ka ng pagmamahal. So you have to ask, and then pagka hiningi mo dapat handa kang makinig. Oo nga. Dapat, handa kang makinig. Hindi siya handa eh. Hindi siya handa i-surrender. Kasi nga, makikinig ka muna. Sorry naman. Yung slides. So, kailangan, when you ask, yun nga, in every blessing that you ask, kailangan handa kang tanggapin yun. So, paano ka magiging handang tanggapin yun kung hindi ka nakikinig? So, when you ask for this blessing of being loved, kailangan handa kang pakinggan or tanggapin yung mga pagmamahal na yun. And when I say pakinggan, usually kasi, yung pagmamahal na hinihingi mo, nasa paligid mo na lang. Pero, dahil nga sa galit, sa PGH, galit, hinanakit,
So sobrang PJH na meron ka, nai-ignore mo na siya. So hindi mo na siya pinapansin. So when you ask for it, you have to be ready to accept things, to receive it, and to listen to the promptings of the Lord, and to see kung ano yung mga magiging blessings niya or instruments niya dun sa pagmamahal na hinihingi mo. And then, doon tayo papasok sa surrender. Ayan. Ready ka na? Kaya mo na. Di pa siya handa. So, yung mga hinihingi natin, madalas ang kapalit nito yung kapalit niya yung pagbibigay mo din ng sarili mo. You have to surrender yourself. And then, kadugtong nito when you surrender yourself, you also have to be open dun sa mga lahat ng posibilidad na meron na po pwedeng mangyari na natanggap mo, na ma-receive mo. You have to be open. Whatever it is, you have to be open. Kasi hindi mo alam na yun na pala yung blessing na hinihingi mo kay Lord. Yun na pala yung pagmamahal na hinihingi mo kay God. And dahil sa hindi ka open dun sa binibigay niya sa'yo, hindi mo natatanggap, hindi mo na-realize, hindi mo na-feel na yun na pala yun. So kaya, in this process of healing, you have to have yung apat na yun para mapuno ka talaga ng pagmamahal. Because if not, medyo mahirap na ma-achieve mo yung healing na hinihingi mo. Kasi, una-una, kung ayaw mong hingin, ibig sabihin, andun ka sa part na medyo proud ka pa na, ang tawag dito, yung talagang nilalaman ka ng pride mo, na hindi naman ako nasasaktan ngayon, kaya kong mag-isa. Yan, madalas na drama yan ng maraming tao. Kaya kong mag-isa, okay lang ako. Ano yun? I'm single and, happy ba yun? Ayun, single but happy. Yan yung mga usual in denial statements. Single but happy, pero deep inside hurting. Good pa more. Grabe kayo. Naalala ko talaga yung huli ko sinabi kay Ate Kat. Hindi pala kay Ate Kat sa parang. Basta. Okay. So, apat. Totoo talaga na medyo anong tawag yung convict, nakaka-convict. The things that I'm saying now are the things na talagang parang pinupukpok sa ulo ko na ganyan. Okay. So, you have to have those four. You have to be humble enough to ask for you to be healed. And then, ready kang kailangan meron kang openness sa sarili mo. Hindi lang sa isip, pero kundi sa puso din. Kasi, it's very easy to say na open ka. Kasi that's something logical. That's something logical na pwede mo talagang sabihin. But, into doing it, puso na yun eh. It's just the mere act of the heart na siya lang ang kayang gumawa. So you have to open your mind and your heart para ma-receive yung hinihingi mo. So, that's the healing process. Merong part ng healing na ang tawag dito na medyo nagiging parte siya ng brokenness mo. Last week, we mentioned something about chastity. But chastity,
in waiting. Um, Same as with healing, it's also related. When you say na medyo talagang mas applicable siya sa waiting, pero dito sa healing, medyo related din siya. Kasi nga, sometimes if you lost something, um, that's that's a phase wherein you get to be more trapped na ayaw mo move on. Kasi nga meron kang bagay na nawala. So, in healing, that is one acceptance that you really have to accept and to commit on na pagka hiningi mo ang healing, dapat handa ka rin tanggapin na pagka napagdaanan mo na yung proseso ng healing, that is also something that you are willing to surrender and to wait for until the time comes na tawag dito, you're in the process of you're already married. Yeah. So, that's one thing na kahit sabihin mo na hindi, nagawa ko na. So parang walang bawian. Nawala na nga eh. Paano ko pa mababawian? It's not always the case. In this, there is, parang pwede mo namang, pwede ka mag-commit ulit na kahit na nawala ko na siya minsan, this time, sisiguraduhin ko na hindi ko siya, ang tawag dito, hindi ko siya sisirain or hindi ko siya pakakawalan or hindi ito yung magiging rason ng brokenness ko ulit. Ganyan. So, when you say chastity in healing, sa process ng healing, when you ask for it, you are going to commit yourself that you will wait until the marriage for you to do it. So, hindi ibig sabihin na nawala mo na siya, gano'n na lang yun. Parang, useless na sa'yo yung word na yan. But, it's not. Pwede pa, kumbaga, that's something that you can ask to be refreshed from God, and then you yourself will commit na, hindi, Lord, mag-aantay ulit ako. And this time, I'll be true to my word and I'll be asking help from you into going through this. So, Now, when you let God be involved in this healing process, and the four things na sinabi ko, you ask, you surrender, you listen, and you have to be open. In this process, you really have to have that focus. And ang tawag dito, meron kaming na-attendan na retreat, and we were asked to have a partner. We call it the accountability partner. Yung partner mo na yun, that person will be that will serve as your help, or parang kumbaga, ang tawag doon, yung taga-check mo sa mga ganyang bagay, or it's that person will be your buddy. Kumbaga, kayo yung magsasabihan na, uy, pag-pray mo naman ako medyo na-challenge ako, ganyan. So in this ministry, you can have that. You can ask someone to pray for you if you are going through this process of healing. We're blessed to be part of the community kasi dito talagang pwedeng sama-sama tayong pagdadasal yung mga pinagdadaanan natin. And if you are going through this process, yun, maganda na it's part of the surrendering nga kasi nga you are that is part of the acceptance na hindi, Lord, kaya gusto ko kasama kayo, and then pagdadasal ako ng community na mahal ako into achieving this or into accomplishing this process.
So, yun. Thank you very much. Ayaw nyo? Gusto pa magkwento? Wala nang gano'n na lang yung kwento. Ha? Wala. Thank you.